Kumusta ka na? Tanong ni Ethan at umupo sa harap ng puntod matapos linisan at magsindi ng kandila. Ako kasi ito, hindi ko pa rin alam kung paano magpapatuloy sa buhay. 10 taon na pero parang kahapon lang lahat ng nangyari. Sana nandito ka pa rin sa tabi ko. Sana magkasama nating inaabot ang mga pangarap natin sa buhay ngayon. Tumawa ng pilit si Ethan kasabay ng pagpatak ng mga luha sa kaniyang mga mata. Hanggang ngayon ay mabigat pa rin sa kaniya ang lahat. Makalipas ang ilang minuto ay dumako ang mata ni Ethan sa isang babaeng nakatayo sa harap ng puntod, di kalayuan sa kanya. At napakunot ang noo dahil tila pamilyar ang tindig ng babae. Mahaba at itim na buhok nito. Maging ang kutis ay puti na parang labanos. Bumilis ang tibok ng puso ni Ethan, tila huminto ang mundo. Hindi maaari. 10 taon ka nang patay, Maria. Umiiling-iling pa si Ethan habang kinukumbinsi ang sarili na hindi ito ang babaeng nasa isip niya at pumikit ng mariin. Nagbabaka sakaling pagmulat ng mata ay wala na ang babaeng ngunit nagkakamali siya. Pagmulat ng mata ay naroon pa rin ito at nakatalikod sa kanya. Nilakasan na ni Ethan ng loob at tumayo. Habang unti-unting lumalapit sa babae ay bumibilis lalo ang tibok ng puso niya. Ngunit naghahangad ng kaniyang puso na sana kahit ilang segundo ay muli niyang mayakap ang babaeng pinakamamahal niya. At nang isang diba na lamang ang pagitan nilang dalawa, tinawag ni ito. Maria, Nang humarap ang babae ay nadismaya si Ethan. pasensya na miss. Akala ko'y kakilala kita. Paghingi ng paumanhin ni Ethan at ngumiti. Di kalaunan ay napansin niya ang napakagandang mukha ng dalaga. Ayos lang po. Sino pong dinalaw niyo rito? Tanong ng babae at ngumiti pabalik. Asawa ko. Malungkot na tugon ni Ethan at tila nalungkot din ang mukha ng babae nang marinig ang sagot ng lalaki. Ikaw ba? Balik na tanong ni Ethan para maiba agad ang topic dahil hanggang ngayon ay apektado pa siya tuwing mababanggit ang pagkawala ng asawa. Tatay ko po. Pasensya na. Mabilis na tugon ni Ethan. Okay lang po. Tanggap ko ng pagkawala ni tatay. Siguro po ay oras na talaga niya para makapagpahinga at nang magabayan niya ako mula sa taas. Ngumiti ang babae at sa di maipaliwanag na dahilan ay tila nahipnotismo si Ethan. Sabay na lumabas sa magkabilaang pisngi ang biloy nito na nagpatingkad pa ng ngiti ng babae. At nang humangin ng malakas ay sumabay ang buhok nito at may humarang na ilang hiblas sa mukha. Napailing si Ethan at hindi maipaliwanag ang tila bumilis na tibok ng puso. Sige, mauna na ako sa'yo. Pagpapaalam ni Ethan, ngunit pinigilan siya ng babae. Teka lang sir, ano pong pangalan ninyo? Umiling si Ethan sa babae. Pasensya na miss. Baka ito na rin ang huling nating pagkikita. Kaya maigi pang huwag na natin kilalanin ng isa't isa. Sagot ni Ethan na ipinagtaka ng babae dahil gusto lamang niyang makipagkaibigan sa lalaki. Bagamat gusto niya itong kulitin ay hindi na niya pinilit pa. Sa isip ni Ethan ay doon nagsisimula ang lahat sa pagkikipagkaibigan. Ngunit naisip din niyang tila napakabata pa ng babae at parang anak na niya ito. Kaya't imposibleng magkaroon sila ng mas malalim pang ugnayan. Napailing na lamang ang lalaki sa kahibangang naiisip. Nagpaalam na sila sa isa't isa bago umalis si Ethan at nagpaalam sa asawa. Babalik ako next week, mahal. Magiging busy lang ako ngayong linggo sa business natin. Palabas na ng sementeryo ang lalaki ngunit bago pa ito makasakay ng sasakyan niya ay may biglaang kumaway sa di kalayuan. Ang magandang babae kanina. Amor po ang pangalan ko! Biglang sigaw nito at bumungis-ngis. Napangiti na lamang si Ethan sa pagkamasayahin ng dalaga at tumango rito bago sumakay sa sasakyan. Ngunit bago pa niya paandarin ng makina ay napahinto siya at muling inalala ang pangalan ng babae. Amor, napakagandang pangalan. Si Amor naman ay nagtungo na pabalik sa kaniyang tahanan gamit ang motorsiklo na regalo sa kaniya ng ama. Para kay Amor ay kailangan na niyang magpatuloy sa buhay. 2 buwan pa lamang nakakaraan ng mawala ang ama. At napakabigat noon para sa kaniya dahil daddy's girl na siya, bata pa lamang. Ngunit hindi rin magugustuhan ng kaniyang ama na siya'y maging malungkot dahil dito.
ay natutunan niyang maging masaya palagi kahit ilang problema pa ang dumaan. Nang makabalik si Amor sa bahay nila ay bumungad sa kanya ang nakangiti niyang Nanay Berta. At hindi niya nagugustuhan ang mga ngiting iyon na tila may ipinapahiwatig. Ma, bati niya sa ina sabay mano rito. Sana ho ay sumama kayo sa akin sa sementeryo. Mukhang kailangan natin kumuha ng maglilinis sa puntod ni Papa araw-araw. Dahil maraming puno sa paligid kaya't napapalibutan din ng mga tuyong dahon ng puntod ni Papa. Naku, Amor, dagdag gastos lamang yan. Linggo-linggo ka na magbumibisita sa ama mo. Ikaw na lamang ang maglinis doon. Sagot ng ina niya bago siya hinatak nito sa braso papasok sa kanilang tahanan. Andito ang anak ng Governor Suarez natin, Amor. Umaakit ng ligaw. Napakagwapong bata. Bulong ng ina kaya't napakunot noon lamang si Amor dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi at inaakto ng ina. Hanggang sa makita niya ang isang lalaki sa kanilang sala at suot ang mukhang mamahaling kasuotan. Napakalinis nitong tignan at ilang agwat pa lamang ang kanilang pagitan ay naaamoy na niya ang mamahaling pabango nito. Tumungo ang dalaga, pagbibigay galang sa binata. Magandang araw sa iyo, Amor. Bati naman ang binata sa kanya. Magandang araw din po. Ngayon lamang ni Amor nakita ang lalaki kaya't hindi niya alam ang kaniyang gagawin. Tumingin siya sa ina na nasa isang sulok at pinanlakihan siya nito ng mata. Ano pong maipaglilingkod ka sa inyo? Magalang na tanong ng dalaga at tila naiilang dahil hindi inaalis ng lalaki ang tingin sa kanya. Napakaganda mo talaga, Amor. Hindi ako magsasawang ikaw ang pagmasdan. Hindi inaasahan ni Amor ang mga salitang iyon mula sa lalaki dahil hindi na naman niya ito kilala. Bagamat nag-aalangan sa kaniyang reaksyon, ay ngumiti na lamang siya ng pilit. Salamat po. Ngunit, maaari ko po bang malaman ang inyong sadya dahil bukod sa marami pa po akong gawain dito sa bahay ay kailangan ko pang magtinda sa palengke. Diretsong dagdag ni Amor. Hindi naman iyon nagustuhan ng ina ni Amor, kaya't dali-dali niya itong pinanlakihan ng mata. Halika nga muna saglit, Amor. Nakangiting singit ng ina ngunit matalim ang tingin sa dalagang anak. Nang makarating sila sa kusina ay kinurot siya nito sa kaniyang tagiliran. Ma, masakit! Anong kaartihan yan, Amor? Anak yan ng gobernador natin tapos gaganunin mo lang? Hindi ka magbabantay ngayon ng tindahan natin. Dahil kailangan mong kausapin ng binatang yon. Huwag ka na magpakipot pa, Amor, kung hindi tatamaan ka sa akin. Ma, huwag mo naman ako ibugaw sa lalaking yun. Marami pa akong gustong gawin sa buhay at ayoko pang matali ng maaga. Amor, 23 ka na? At isa pa, wala na ang tatay mo. Nagsasawa na akong magtinta sa palengke. Gusto ko nang magpahinga. Kaya't siya lamang ang tanging paraan para makaalis tayo sa kahirapang to. Galit na paliwanag ng ina ngunit mahina pa rin ang kaniyang boses dahil baka marinig ng kaniyang gobernador. Ma, kaya nga po pinipilit kong pagsabayin lahat ng gawain dito sa bahay at makapagbantay sa palengke para makapagpahinga ka na po. Isa pa, malaki ang posibilidad na matanggap ako sa ina-applyan kong trabaho sa Maynila, ma. Huwag nang matigas ang ulo mo, Amor, ha? Ito lang ang paraan para makaahon tayo sa hirap. Kahit magtrabaho ka pa habang buhay, mahihirapan tayong makaahon dahil sa dami ng utang na iniwan ng tatay mo. Kaya wag kang tanga. Bumalik ka ron. Ma, wag mo na idamay si Papa. Naiiyak na si Amor sa tinutura ng ina dahil hindi na nito nirespeto ang ama na nasa kabilang buhay na. Huminga ng malalim si Amor bago nilabas muli ang bisita. Nang makita ang binata ang dalaga ay sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Amor. Mawalang galang na po, sir. Ngunit nais ko na sanang magpahinga. Sandali lang, Amor. Iniabot ng lalaki ang mga bulaklak at isang basket ng tsokolate at mga prutas sa dalaga. Gusto ko lamang malaman mo na malinis ang intensyon ko sa'yo. Umaakit ako ng ligaw hindi bilang anak ng gobernador, kundi isang lalaking nais mapaibig ang isang kapita-pitagang dalaga na nagngangalang Amor. Pasensya ka na kung naabala kita ngayong umaga. Babalik na lamang ako kapag wala ka ng masyadong gawain. Tila na konsensya si Amor sa winika ng lalaki ngunit hindi na niya ito pinigilan pa. Nais muna niyang mag-isip ng mabuti kung bibigyan ba niya ng pagkakataon ng lalaki at mas kikilalanin pa dahil mukha namang malinis talaga ang hangarin nito.
Ngunit marami pa talaga siyang nais marating sa buhay. Marami pa siyang gustong patunayan sa sarili. Nang makaalis ang lalaki ay nangako itong babalik sa isang araw. Matapos maglinis ng bahay ay dumiretso na si Amor sa palengke upang palitan ng ina na nagtitinda ng gulay doon. Walang imik ang ina na umalis nang makita si Amor na papalapit. Napabuntong hininga na lamang si Amor sa inakto ng ina. Hindi rin niya masisisi ito dahil tila nagsasawa na ito sa buhay na mayroon sila. At ang mga kumare nito ay mga successful na mga anak na nagtatrabaho sa Maynila na minsan pa ay naikukumpara siya rito. Marami ng tao sa palengke. Maingay kaya't pakiramdam ni Amor ay mauubos ang kanilang mga paninda ngayong araw. Nakangiti niyang isinalansa ng mga pechay na bagong ani sa kanilang bakuran. Kung mayroon man siyang ipinagmamalaki, iyon ay ang mga matataba niyang tanim na gulay at halaman. Miss, magkano pechay mo? 10 piso lamang po ang isang tali, sir. Bili na kayo! Masiglang bati ni Amor sa lalaking bumibili. Paglingon niya rito ay nahinto siya saglit dahil pamilyar ang lalaking ito. Sir? Ako po si Amor, yung babae kanina sa sementeryo. Pagpapakilala ng dalaga muli. Oo, ikaw nga yun. Sagot ni Ethan dahil kahit siya ay nabigla rin sa muling pagkakita nila ng dalaga. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas ay pinagtagpo silang muli. Si Amor naman ay napagmasdan ng malapitan ang mukha ng lalaki. Namababakas ang guhit ng ilang linya sa noo nito. Ngunit hindi niya maitatangging napakagwapong lalaki nito at hindi maikakailang marami itong napaibig na babae ng kebinataan nito. Hindi maipaliwanag ng dalaga kung bakit biglang tumibok ang puso niya. Pabili nga ako ng 2 tali ng pechay, Amor. Maging ang pagtawag sa pangalan niya ay tila napakagandang pakinggan para kay Amor. Amor? Tawag muli ni Ethan sa babae na tila biglang nawala sa sarili dahil ilang minuto na itong nakatulala lamang sa kanya. Ay, pechay ko? Naku, pasensya na sir. Ang gwapo-gwapo mo po kasi. Ngayon kaya napatulala ako. Magiliw na sambit ng dalaga na ikinailing ng lalaki. Kaya palang sigla-sigla mo lagi dahil tindera ka pala ng mga gulay. Ipagpatuloy mo lang yan, iha. Dahil marami lalong bibili sa'yo. Tugon naman ni Ethan sa dalaga na tila pambobola nito at inabot ang bayad. Nako sir, huwag niyo na po akong tawaging iha dahil 23 na ho ako. Mukha lang ho akong 18. Napailing at napangiti naman si Ethan sa sagot ng dalaga. Marapat ka talagang tawaging iha dahil 40 na ako, ining. Ano naman kung 40 ka na sir? Mukha ka nga lang 21 eh. Muling sinagot ni Amor na siyang ikinahalakhak ng lalaki. Naku, bulera ka talaga. Bigyan mo pa nga ako ng 5 piraso ng kamatis at 2 piraso ng sibuyas. Yes, at dahil dyan ay bibigyan pa kita ng discount sir. At kapag sinabi mo ang pangalan mo, ay libre na lang ibibigay ang mga kamatis na ito. Pangkumbinsi ni Amor kay Ethan. At napangiti na lamang muli si Ethan bago iabot ang bayad. Keep the change na lang, ining. Pagkaabot ni Ethan ng 100 pesos, napasimangot naman si Amor dahil tila ayaw talaga nitong sabihin ang pangalan. Si sir naman, pangalan lang eh, damot-damot. Pagbutihin mo pang pagtitinda mo, Amor. Sambit ni Ethan at ginulo ang buhok ng dalaga bago nagpaalam na umalis. Samantalang si Amor na imbes na mainis sa ginawa ng lalaki ay napangiti palalo. Malalaman ko rin ang pangalan mo, Sir Pogi. Sa isip-isip ni Amor at nagtinda ng muli. Nang makauwi si Ethan, sa kanilang bahay ay nagluto na ito ng isang ginisang pechay na paboritong lutuin sa kanya ng asawa niyang si Maria dati. Mahal, sana maging kasing sarap ito ng luto mo. Miss ko na mga luto mo eh. Sambit ni Ethan habang inaahon ang bagong luto na gulay. At habang kumakain ay hindi niya maiwasang hindi hanapin ang presensya ng asawa. 10 taon na ngunit araw-araw pa rin siyang nangungulira rito. Walang nangungulit sa kanya at walang madaldal sa tuwing nakain sila. Ngunit sa isang saglit ay sumuliyap sa alaala niya ang nakangiting mukha ni Amor. Ang kakulitan nito at masiglang presensya ay hindi nalalayo sa ugali ng yumaong asawa. Maging ang mahabang buhok at maputing kulay ng balat ay napagkamalan pa niyang si Maria. Napabuntong hininga na lamang si Ethan at nagmaneho na papuntang restaurant na pagmamay-ari niya at ng kaniyang asawa. Ito ang pangarap nila noon at 5 taon ang nakaraan nang simulan niyang itayo ito. Mahirap ngunit masarap sa pakiramdam na unti-unting naaabot ang pangarap nilang dalawa ngunit hindi nga lang magkasama.
Good afternoon po, Sir Ethan. Bati sa kanya ng isang crew. At binati naman niya ito pabalik. Hindi man ganon kasikat ang kanyang restaurant dahil sa dami ng mga food businesses na nagsusulputan ngayon, ay unti-unti na rin itong nakikilala dahil binabalik-balikan na rin ito ng mga turista. At 2 taon nang naparangalan bilang restaurant na may pinakamasarap na mga delicacies sa kanilang bayan. At alam niyang ang asawa niya ang gumaway sa kanya lalo na sa mga panahong pakiramdam niya ay gusto na niyang sumuko. Magdidilim na nang umuwi si Amor sa kanilang bahay. Suot ang malaking ngiti dahil nakaubos na naman siya ng paninda at malaking bagay ang kinita niya sa araw na iyon upang matugunan ang pang-araw-araw nilang gastusin na mag-ina. Marami ring mababait na customer na naaaliw sa kanya sa pagtitinda na nagbibigay pa ng tip. Ma, nandito na po ako. Masiglang bati pa rin niya nang makapasok sa kanilang bahay. Alam niyang may tampo pa rin sa kanya ang kaniyang ina dahil sa naging pag-uusap nila kaninang umaga at ayaw niyang lumala ang tampo na iyon. Ma, anong gusto mong ulam at ipagluluto kita? Dumiretso na si Amor sa kusina, tila hindi nauubos ang kaniyang energy at masigla pa rin nagluto ng paboritong ulam ng ina. Dahil hindi naman ito sumagot ng kaniyang tanong, alam niyang magtatampo pa rin ito dahil hindi naman talaga ito umiimik pag nagkakatampuhan sila. Matapos magluto ay dinalhan na ni Maria ng pagkain ang ina sa kwarto nito. Ma, luto na ang dinner mo. Hindi ako kakain. Masungit na sambit ng ina nito. Ma naman, ba't di na tayo? Malambing na amo ni Amor sa ina. Okay, sige, ganito na lang. I'll give him a chance, ma. At kapag nagustuhan ko ang ugali, okay, go! Dagdag ni Amor na nagpaaliwala sa mukha ng ina. Mama na lang niya ang mayroon siya at hindi kakayanin ni Amor kung mawawala pa ito. Nagpadala ulit ng bulaklak si Henry. Sinong Henry, ma? Nakakunot na noo na nagpaputol ni Maria sa ina. Ang anak ng gobernador. Yung pumunta dito kanina? Ano ka ba naman, Amor? Ah, Henry pala pangalan nun. Ay, bakit nagpadala ng bulaklak na naman, ma? Abay, hindi ko pa nga naililipat sa flower vase yung mga dala niya kanina. May flower shop ba ang mga yun? Pabirong tanong ni Amor sa ina. Ngunit inirapan lamang siya nito. Malamang mayaman yun, Amor. At kahit araw-araw ka pang padalhan ng bulaklak nun ay hindi makakabawa sa kanilang kayamanan. Dahil marami silang hasyenda sa iba't ibang bahagi ng lungsod. At isipin mo na lang ang yaman na mapupunta yun sa'yo kung manaman. Hindi tayo ganyang tao. Tila naiinis na sagot ni Amor dahil para sa kanya walang kayamanan ang nakakapantay sa isang tunay na pagmamahal. Lumabas na si Amor ng kwarto para puntahan ang bulaklak na sinasabi ng ina at upang maputol na ang kanilang usapan na maaaring magdulot pa ng panibagong pagmumula ng kanilang tampuhan. Napabuntong hininga si Maria nang makita ang kulay puti na tulips katabi ng mga pulang rosas. Halos mapuno na ang mga iyon ang kanilang maliit na salas sa laki. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa biglaan kong pagdalaw kanina. Alam kong hindi mo ko kilala pero ikaw lagi kong nakikita sa palengke, Amor. Sa tuwing nasisilayan ko ang iyong ganda ay bumibilis ang tibok ng puso. Kaya't ako'y naglakas loob ng umakyat ng ligaw sa iyo. Sana ay paunlakan mo ang mga puting tulips na ito. Tanda ng malinis na intensyon ko sa iyo. At paanyaya ko sa pagkain natin sa labas ngayong gabi, Henry. Muntik nang mapangiwi si Amor sa nabasa. Hindi na bago sa kanya ang makatanggap ng bulaklak dahil hindi naman sa pagmamayabang ay halos araw-araw o buwan-buwan ay may umaakyat sa kaniyang maliligaw na agad naman niyang nire-reject dahil wala pa talaga sa isip niyang magpaligaw at magka-boyfriend agad. Maging ang nanay naman niya ay ayaw din. Ngunit nagkataon na si Henry ay mayaman, kaya't nasa kanya ang boto ng ina at ang kauna-unahang manliligaw na nakatagal sa loob ng bahay nila. Susunduin ka raw ng driver ni Henry. Maligo ka natin sunod ang binili kong dress tayo noong graduation mo. Bagay na bagay sa yun. Biglang singit ni Berta na lumabas sa kwarto at may malawak na ngiti sa labi. Ma, sabi mo ibibigyan mo ng chance ang lalaking yun. Pero ma, pagod na ako. Maligo ka na. Huwag mo kong bigyan ng dahilan para madismaya muli sa'yo, Amor. Kung pagod ka na, pues mas pagod ako. Matuto ka makisama. Mahabang litanya ng ina at wala nang nagawa si Amor kundi maligo at magbihis. Suot ang puting dress na above the knee
ay lumabas na si Amor sa kanilang munting tahanan. Nag-aabang na roon ng puting kotse at isang driver na pinagbuksan pa siya ng pinto. Nasaan po si Henry? Tanong ng dalaga. Naroon na po, ma'am. Amor na lang po ang itawag niya sa akin. Magalang na tugon ng dalaga at tumungo na lamang ang driver dahil hindi maaari iyon. Paniguradong magagalitan siya ng amo kapag tinawag siya nito sa gusto niyang itawag sa kanya. Ilang minuto lamang ay tumigil na ang sasakyan sa isang tapat ng mamahaling restaurant. Muli siyang pinagbuksan ng driver ng pintuan. Salamat po. Hindi sanay si Amor sa ganitong mamahaling kainan kaya't medyo kinakabahan siya. Gayunpaman ay diretso na siyang lumakad papasok sa loob at naamoy ang mabangong luto ng mga pagkain. Hindi niya alam na may ganoon kagandang restaurant sa kanilang bayan. Sa di kalayuan ay napansin na niya si Henry na nakaupo at nang makita siya nito ay agad na tumayo at lumapit. Ang ganda mo, Amor. Hindi mapigilang puri ng lalaki kay Amor dahil likas naman talagang napakaganda nito kahit walang kolorete sa mukha. Salamat. Nahihiyang tugon ng dalaga. Maging ang ibang kumakain at mga staff ng restaurant ay napatingin sa kanya. Inalalayan siya ng lalaki hanggang makaupo sa lamesa na napakaganda ng dekorasyon. Hi, could you please bring us our orders? Utos ni Henry sa isang staff na nakatayo malapit sa kanilang lamesa. In-orderan na kita, Amor. Alam ko namang magugustuhan mo lahat yun. Dahil magaling ang chef na restaurant na to. Ngumiti ang binata sa dalaga at hinawakan ang kamay nitong nasa ibabaw ng lamesa. Tila, nakuryente naman si Amor at mabilis na hinila ang kamay. Pasensya na, hindi ako sanay na hinahawakan ako. Diretsong saad ng dalaga na ikinatango na lamang ng lalaki. Bagamat nakangiti pa rin ito, ay bakas ang dismaya at tila napahiya sa inakto at sinabi ng dalaga. Madalas ba kayo rito kumain ng family mo? Tanong ni Amor upang ibahin ang usapan dahil tila nag-iba ang mood ng lalaki. Oo naman. Kapag may business meeting sila daddy, isinasama niya ako. Alam mo na, politics. I'm planning to replace that in the future kapag pwede na akong tumakbo. At kung papalanin ka, baka ikaw ang mapili kong mapangasawa. Hindi ka na magtitiis sa malit na bahay niyo. Sa Linang, dahil bibigyan kita ng mansyon, Amor. At hindi ka na magbabantay ng tindahan niyo sa palengke. Dahil bibilhan ko kayon para sa'yo. Tumikhim si Amor at uminom ng tubig. Tila nagpantig ang kaniyang tenga sa narinig at hindi ito nagustuhan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ay umiimik muli ang lalaki. Nasaan ang orders namin? 3 minuto nang nakakalipas, wala pa rin? Aba, ngayon lang nangyari to ah. Tila lumakas ang boses nito na ikinukuha ng atensyon ng ibang kumakain. Henry, hindi pa naman ako gutom, okay lang. Tiningnan lang siya ng lalaki at muling bumaling sa waiter. Hindi mo ba ako nakikilala? Anak ako ng gobernador. Ayoko nang pinaghihintay ako. Tawagin mo ang manager mo. Pagwawala ng lalaki na hindi na napigilan pa ni Amor. Henry, ayos lang talaga. Hintayin na lang natin. Tawagin mo ang manager mo. Is there a problem here? Isang pamilyar at malamig na boses na nagmula sa kanyang likuran ang biglang nagsalita. Ikaw bang manager ng restaurant na ito? Gusto ko lang ipaalam sa iyo na napakapangit ng serbisyo nyo. Bakit yung pinaghihintay ng matagal ang mga customer nyo? May apologize. But how long you have been waiting, sir? Talagang pamilyar ang boses na iyon kay Amor, kaya't hindi na napigilan ng dalaga na lumingon sa lingo para mapatingin kung sino ang nagmamay-ari ng boses na iyon. We've been waiting for 3 fucking minutes already for Pete's sake. Nakakahiya sa kadate ko. Dahil ipinagmamalaki ko pa naman ang masasarap na pagkain nyo rito tapos ganito. Hindi nagkakamali si Amor. Ang lalaking nasa harap niya ay ang lalaking nasa sementeryo at bumili sa kanya ng pechay kaninang umaga. Si Ethan. Tila napakaliit ng mundo para sa kanilang dalawa. Tinapunan lamang si Amor ni Ethan ng malamig na tingin bago mumaling muli kay Henry at nagsalita. For 3 minutes of waiting, pinahiya mo na agad ang staff ko sa harap ng maraming tao. Kung mapapansin po ninyo, ay napakaraming customer ngayong gabi, sir. Hindi lamang po kayo. Kung ayaw po ninyong maghintay, sana ay inarkila niyo ang buong gabi ng restaurant. Magalang ngunit bakas ang sarkasmo sa boses ni Ethan. Hindi mo ba ako nakikilala? Anak ako ng gobernador. Hindi ko po kayo kilala.
At hindi ko po kayo nakikilala. At wala akong pakialam kung sino kayo. Dahil pantay-pantay lamang ang serbisyong ibinibigay namin sa mga customer namin. Kaya't kung kilala man po kayong personalidad, ay mabuti pang umalis na lamang po kayo. Dahil nakakaabala na po kayo sa ibang customer at nakakakuha na rin ng atensyon. Maaring bukas na umaga ay lamo na po kayo ng dyaryo at maaari ding hindi magandang impact nun sa image mo kung sakali mang isa kang sikat. Iniinsulto mo ba ako? Nasaan na may-ari ng restaurant na ito at ipapatanggal kita? Nasaan? Buliyaw ni Henry na tila hindi na napigilan ang pagkainis kay Ethan. Kahit bilhin ko ang buong lugar na ito, para lamang mawalan ka ng trabaho ay gagawin ko. Kaya iharap mo sa akin na may-ari ng restaurant na to. Henry, tama na. Sinubukang pigilan ni Amor ang binatang galit na nag-iiskandalo ngunit tila hindi siya naririnig nito. Iharap mo sa akin nang makilala ko kung sinong binabangga mo. Sinubukang kwelyuhan ni Henry si Ethan, ngunit sa laki ng katawan ni Ethan ay hindi na iyon magawa. Unfortunately, I am the manager and the owner of this restaurant. At nagawa pang ngumiti ni Ethan na tila nangaasar. Pues, ipapabura ko sa mga bayan na ito ang restaurant mong to. Tara na, Amor. Wala nang nagawa si Amor nang kaladkarin siya ng lalaki palabas ng lugar. Hiyang-hiya at hindi alam ang mga gagawin. Hindi na rin siya makahingi pa ng dispensa kay Ethan dahil napakabilis ng pangyayari. Henry, nasasaktan ako! Angil ni Amor dahil napahigpit na ang hawak ng lalaki sa kanyang braso. Huwag ka na nga mag-inarte. Alam mo naman ang sitwasyong dumagdag ka pa. Tila na istatwa si Amor sa narinig. Akala mo kung sino ka, Maria Clara. Anak ka lang naman ng isang magtitinda ng gulay sa palengke. Hindi na napigilan ni Amor at otomatikong umigtas ang palad sa pisngi ng lalaki. Ang kapal ng mukha mong insultuhin ako at ang nanay ko sa harap ko? Una sa lahat, hindi ako nagpumilit na lumabas tayo. At hindi rin ako umaakyat ng ligaw dito. Oh shit. I'm sorry, Amor. It's just that I was furious. Uuwi na ako. Hindi nagdalawang isip na talikuran ng dalag ang lalaki dahil sa inis. No, ihahatid na kita, Amor, please. Ayoko. Anong akala mo sa akin? Matapos mo kaming insultuhin, bigla kang aakto ng ganyan? Kung ganyan ka pala trumato ng tao kapag galit, pues mas gugustuhin ko pang magtinda sa palengke ng gulay habang buhay kaysa maging asawa mo. Amor, don't be so hard-headed. Ihahatid kita sa inyo sa ayaw at gusto mo. Muling hinawakan ni Henry ang braso ng dalaga. Sinabing ayaw ko! At tinapuna ng masamang tingin ni Amor ang lalaki dahil mukhang hindi ito nakaintindi na kahit ano pang sabihin niya ay hindi ito sasama sa kanya. Kapag ayaw, huwag mong pilitin. Isang malamig na boses ang bumasag ng tensyon sa pagitan ni Henry at ni Amor. Lumabas si Ethan mula sa main door ng restaurant niya. Seryoso at hindi inaalis ang tingin kay Henry. Mind your own business. Buliyaw ni Henry bago pinwersang hilahin si Amor pasakay sa sasakyan pero bago niya maisara ang pintuan ng sasakyan ay hinawakan iyon ni Ethan. Ano ba? Hindi ka ba talaga titigil? Namumuo muli ang tensyon sa pagitan ni Henry at ni Ethan. I'll take you home, Amor. Malumanay na sambit ni Ethan kay Amor na mababakas ang takot sa mukha dahil sa mga nangyayari. Sino ka ba? Kilala mo ba to si Amor? Galit na tanong ni Ethan. Oo, siya na lang maghahatid sa akin, Henry. Salamat. At bumaba na si Amor sa sasakyan ng lalaki samantalang inalalayan naman siya ni Ethan pasakay ng isang Ford na puti. Hindi kasing mahal ng BMW ni Henry pero ramdam ni Amor na mas ligtas siya kasama si Ethan. Sinamaan lang ng tingin ni Henry si Ethan dahil wala na itong nagawa pa bago humarurot paalis. Tila nabunutan naman ng tinik si Amor nang makaalis ang lalaki. Nasaktan ka ba? Tila may dumaloy na kuryente sa braso ni Amor nang hawakan nito ni Ethan. Ayos lang ako, sir. Huminga ng malalim si Ethan. Baka sa mukha ni Amor na tila na trauma ito sa nangyari. Iuwi na kita. Saan bang bahay niyo, Amor? Umiling si Amor. Alam niyang mapapagalitan siya ng nanay niya at ipipilit pa rin ito si Henry sa kanya. Wag mo muna akong iuwi, sir. Please. Napakatamlay na ng boses ni Amor. Nawala ang masigla at masayahing si Amor. Hindi na nagtanong pa si Ethan pa at nagmaneho na lamang. Buong biyahe ay nakamasid lang si Amor sa labas ng bintana. Gusto mo ba buksan ko ang bintana? Basag ni Ethan sa katahimikan.
Tumango lamang si Amor at dinama ang hangin na biglang pumasok sa sasakyan nang mabuksan ng pinto. Biglang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang convenience store. Dito ka lang, may bibilhin lang ako. May gusto ka ba? Tanong ni Ethan sa dalaga. Umiling lang ito at ngumiti ng kaunti. Pagbalik ni Ethan ay may dala na itong 2 supot. Give me your hand. Biglang sambit ni Ethan nang makapasok sa sasakyan. Tinaputan siya ni Amor nang nagtatanong na tingin. Bakit? Tanong ng dalaga. Just do it. Wala nang nagawa si Amor at unti-unting ibinigay sa lalaki ang kamay. Maingat naman na yung kinuha ni Ethan at naglabas ng malinis na tubig sa isang supot. Hinugasan niya sa may bandang taas ng kamay at doon lang napansin ni Amor na may kalmot siya roon. Siguro ay galing iyon sa pangahatak ni Henry sa kanya kanina. Naglabas si Ethan ng band-aid mula sa bulsa at malumanay na idinikit iyon sa parteng may sugat. Salamat. Nahihiyang sambit ni Amor sa lalaki nang matapos ito sa ginagawa. Take care of yourself. Iyon na lamang ang naitugon ni Ethan bago nagsimulang patakbuhin ang sasakyan muli. Tumigil ito sa hindi pamilyar na lugar kay Amor at biglang kinabahan ang babae. Ngunit alam niyang mabuting tao ang lalaki. Anong ginagawa natin dito? Nilakasan niya ang loob niyang magtanong upang hindi niya maisip ng kung ano. You look frightened. Don't worry. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. You need to calm down. Bumaba na si Ethan ng sasakyan. Kapit ang 2 supot na binili nito sa convenience store kanina. Naglakad ito papunta likod ng sasakyan at binuksan ito. Doon ay naglatag si Ethan ng sapin bago inilabas ang pagkain at inumin na binili. Saka lamang lumabas si Amor at napangiti sa nakita. Sa harap ng likod ng sasakyan ay napakaganda ng tanawin. City lights ng buong lungsod. Wow, may ganito pala dito? Di maiwasang hindi mamangha ni Amor sa nakita. Ngayon mo lang ba ito nakita? Tanong ni Ethan. Oo. Here. Umupo ka rito. Dahil mahamong na baka magkasakit ka pa. Alam kong hindi ka papayag kung iuuwi kita sa amin. Kaya maigi pang dito na lamang tayo magpalipas ng gabi. At ihahatid kita sa inyo bukas na bukas din. Saan ni Ethan? Saglit na pinagmasdan ni Amor ang buong tanawin at nang magsawa ay sinulyapan ang lalaking nakamasig din. Unti-unti siyang lumapit dito at niyakap ng mahigpit. Salamat. Boyfriend mo ba yun? Hindi mo dapat hinahayaang tratuhin ka ng ganun. Panimula ni Ethan nang umalis na sa yakap si Amor at naupo sa likod ng sasakyan. Nagbukas muna ng inumin ng babae bago sumagot. Hindi ko yan boyfriend. Gusto lang siya ni Mama para sa akin dahil mayaman at anak ng gobernador. Napatawa naman si Ethan. Akala ko hindi na uso yung mga ganyan sa panahon ngayon. Napabuntong hininga naman si Amor. Akala ko rin eh. Pero ang hirap pala kapag mahirap ka. Parang wala kang sariling desisyon. Parang wala kang choice kundi sumunod sa utos ng magulang mo dahil sila ang nagpalaki at bumuhay sa'yo. Naiintindihan ko rin naman si Mama dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon. Lalo na wala pa si Papa. Malungkot na dagdag ni Amor na nagpalungkot din kay Ethan. Huwag ka susuko, Amor. Ipaglaban mo kung anong gusto mo. Huwag ka matakot sumubok ng bago. Minsan kasi kung anong kinakatakutan natin, yun pang magpapabago ng buhay natin. Tila namangha si Amor sa tinura ng lalaki. Tatandaan ko yan, sir. Huwag mo na akong tawagin, sir. Ethan na lang. Sa wakas, Ethan palang pangalan mo. Nakabungis-ngis na sambit ni Amor. Sa isang saglit ay tila nawala ang problema ng babae. Ikaw naman magkwento, Ethan. Okay lang ba kung magtanong ako about sa asawa mo? Tumungo lamang si Ethan at pinong ngumiti. Anong pangalan niya tsaka ilang taon na siya? Simula nung Maria ang pangalan niya. At 10 taon na rin. 2 taon matapos namin ikasal. Na-diagnose siya ng stage 4 cancer. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Pero sinubukan namin. Nag-undergo siya ng iba't ibang chemo. Pero doktor na nagsabi na araw na lamang ang bibilangin ni Maria. Hindi ako naniwala. Ayaw kong mawala ang babaeng pinakamamahal ko. Ilang simbahan ang niluhudan ko para dinggin ang panalangin kong milagro. Ngunit isang umaga, wala nang buhay ang asawa ko. Sobrang hirap tanggapin. 5 taon akong wala sa sarili. Ngunit alam kong hindi magiging masaya si Maria na makita ko na nasa ganong sitwasyon. Kaya't nagsimula ako muli. Nagtayo ako ng business.
na pangarap namin ni Maria noon pa. At kahit mahirap, alam kong ginagabayan ako ni Maria sa taas. Pinahid ni Ethan ang luhang lumalpas sa kaniyang mga mata. Maging si Amor ay napaiyak din sa kwento ng lalaki. Ang lakas naman maka-MMK ng kwento mo, Ethan. Pero hindi mo ba naiisipang mag-asawa muli? Tanong ni Amor at napahinto rin siya sa sinabi niya dahil parang nag-insensitive siya doon. Pero ngumiti naman si Ethan. Sino pa bang magkakamali sa akin? 40 na ako, Ining. Napakunot na naman ang noon ni Amor sa tinawag sa kaniya ng lalaki. Sabing 23 na ako kaya huwag mo na akong tawaging ining. Napahalakhak si Ethan. Baby ka pa lang, 17 na ako. Kaya dapat lang natawagin kitang Ining. Pero seryoso, baka hindi na ako mag-asawa pa. Dagdag pa ni Ethan na tila ikinadismaya ni Amor sa hindi malamang dahilan. Sayang naman. Nanlaki ang mata ni Amor nang umalpas ang mga salitang iyon sa kaniyang labi na dapat ay sa kanyang isip lamang. Bakit naman? Puno ng kuryosidad na tanong ni Ethan. Wala, baka lang kasi, malay mo, hindi natin masabi, baka bigla kong magkagusto sa'yo so wala na akong chance, ganun ba? Seryosong tanong ni Amor. Unti-unti ring nawala ang ngiti sa mukha ni Ethan at sumeryoso. Seryoso ka ba? Balik na tanong ni Ethan. Ilang segundo ang lumipas at biglang tumawa si Amor. Syempre biro lang yun, Ethan. Ikaw naman seryoso mo. Masasanay ka rin sa akin. Bawi ni Amor ngunit sa loob niya ay tila lungkot ang nararamdaman niya. Ikaw talaga, akala ko naman. Di pa ready bulls ako para maging sugar daddy mo ah. Balik na biro ni Ethan at tumawa silang dalawa. Hindi maintindihan ni Ethan kung bakit pati ang pagkabungis-ngis ni Amor ay nagpapaalala sa kaniyang asawa. Hindi rin niya maikakaila na komportable siyang kausap ito. Nagpalipas sila ng gabi sa likod ng sasakyan habang nagkukwentuhan, nagtatawanan at nakamasid sa napakagandang tanawin ng lungsod na parang walang mga problema. Kinaumagahan ay hinatid na ni Ethan si Amor sa kanila. Nako, dito na lang. Ayokong makita mo kung bulyawan ni Mama. At nagawa pang tumawa ni Amor matapos sabihin iyon. Tumangon na lamang si Ethan dahil naiintindihan niya ang sitwasyon. Salamat Ethan. Ngumiti ng matamis si Amor at hindi agad nakabawi roon si Ethan dahil biglang tumibok muli ang kaniyang puso ng mabilis. Walang anuman. Nang makaalis si Ethan, ay huminga ng malalim si Amor para bigyang daan ang sarili at makapaghanda sa bulyaw ng ina. Ngunit nang makapasok si Amor sa kanilang bahay, ay naroon ang nanay niya sa sala at nakangiti. Mapapansin din ang mga bagong kagamitan sa loob ng bahay. Sa kabilang banda, ng upuan ay naroon si Henry at kinakausap ang ina. Oh, nandiyan ka na pala Amor. Naku, halika at kausapin mo muna itong si Henry dahil aayusin ko muna itong mga gamit na to. Magpasalamat ka na rin sa kanya dahil may ref na tayo, TV at washing machine. Hindi nakagalaw si Amor sa kinatatayuan sa kahihiyan. Hindi mo naman sinabi na didiretso ka pala kina Laika at doon matutulog after ng date nyo ni Henry. Nag-alala ko ng sobra sa iyo anak. Buti na lang at pumunta rito si Henry, may dala pang mga regalo. Kumindat pa si Berta kay Amor bago nagtungo ng kusina. Ano to Henry? Pinipigilan ni Amor na huwag magtaas ng boses upang hindi siya marinig ng ina. Ngunit tila walang narinig ang lalaki at iniabot pa ang panibagong bouquet ng mga puting rosas sa kanya. Hindi ko tatanggapin ito. Kung paano mo ko trinato kagabi ay sapat na dahilan para hindi kita payagang manligaw. Ininsulto mo ko at ang nanay ko. At hindi ko makakalimutan yun. Dagdag ni Amor. Ano yung mga dala mo? Suhol? Pues hindi mo ko madadaan sa mga ganyan dahil matataas ang dignidad ko, Henry. Kung sa tingin mo, sa mga regalong dala mo ay mapapatawad na kita. Nagkakamali ka. Tumayo na si Amor at ang mang-iiwan na ang lalaki nang magsalita ito. Patawarin mo ako, Amor. Hindi ko naman sinasadyang nangyari kagabi. Nabigla lang ako. At alam mo na, napakarami ding problema sa bahay. Nagkasabay-sabay lang kaya mabilis na uminit ang ulo ko. Patawarin mo ko. Tila isang maamong tupa ang nasa harap niya. Walang bahid ng lalaking walang respeto at sobrang taas ng tingin sa sarili sa kaniyang nasaksihan kagabi. Ngunit hindi mangmang si Amor para hindi malamang, nagpapanggap lamang ito. Hindi kita mapapatawad. Makakaalis ka na at huwag mo na kaming guguluhin kahit kailan. Dalhin mo na yung mga suhol mo. Kaya naming mabuhay ng nanay ko nang wala yung mga yan. Amor! Napapikit si Amor nang mapansin ng ina na matalim ang tingin sa kanya.
Baka sa mukha nito ang dismay at galit. Ma, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Hindi kita pinalaking walang modo at hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Magpasalamat ka dahil sa isang iglap ay nagkaroon tayo ng mga bagay na kahit pagtrabahuan natin ng ilang taon sa palengke ay hindi natin mabibili. Hindi makapaniwala si Amor sa nagawa na kanyang ina na sampalin siya sa harap ni Henry. Si Henry na nga ang nagmamagandang loob na bigyan tayo ng mga bagay na to. Ikaw pang matapang dyan? Ganyan ba kita pinalaki? Kakaya ka. Mauna na po ko. Mukhang kailangan niyo pong mag-usap mag-ina. Tumungo lamang si Berta bilang pagbibigay galang sa lalaki at hinayaan na itong umalis habang hindi niya inaalis ang mga tingin sa anak na si Amor. Mabilis na pinahin ni Amor ang mga luhang tumulo sa kaniyang mga pisngi. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Habulin mo si Henry at humingi ka ng tawad kundi tatakwil kita. Utos ng ina at walang nagawa si Amor kundi habulin ng lalaki. Bago ito makasakay sa sasakyan ay napaluhod si Amor. Nanlalambot na ang mga tuhod niya sa bigat ng nararamdaman. Pasensya na. Napangisi si Henry sa ikinilos ni Amor at bumaba ang kaniyang sasakyan. Tinulungan niyang makatayo ang babae at pinahid ang luha. Next time kasi, matuto ka lumugar. Iayon mo ang estado ng buhay ang pagmamatapang. Ang taas na tingin mo sa sarili mo eh. Bulong ni Henry at ngumiti. Okay na po, Tita Berta. Babalik na po ako bukas. Kumaway pa si Henry sa ginang bago sumakay sa sasakyan at umalis. Samantalang si Amor ay nagpupuyos na sa galit at gustong-gusto na niyang sumabog sa kahihiyan. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Amor? Maligo ka na at magbantay ka na ng tindahan natin. Puro perwisyo na lang dinadala mo sa bahay na to. Habang nagtitinda si Amor, ay hindi maiwasang hindi mapaiyak sa sitwasyon na liit na ang tingin niya sa sarili. Tila tinatapak-tapakan ng kaniyang pagkatao. Bakit malungkot ang beshi ko? Nagulat si Amor nang biglang sumulpot si Ethan sa harap niya. Ang nakangiti nitong mukha ay napalitan ng pag-aalala. Hindi malaman ni Amor kung bakit nang makita niya ang lalaki ay nakahanap siya ng kakampi. Tumakbo siya palabas ng tindahan at niyakap ito. Kahit maraming tao ay walang pakialam ang dalaga. Gusto niyang ilabas ang sama ng loob niya sa ina at kay Henry. May nangyari ba? Malumanay na tanong ni Ethan sa dalaga habang hinahagod ang likod nito upang pakalmahin. Umupo ka na muna at uminom ka ng tubig. Inalalayan ng lalaki ang dalaga. Pabalik sa tindahan nito. Hinayaan niyang ilabas nito ang lahat ng hinanakit. At nang mahulasan ay nagsimula na ngang magkwento ang dalaga. Neng, magkano dito sa sitaw? 20 pesos po. Sasagutin na sana ni Amor ang nanay na bumibili ng biglang sumingit si Ethan. At hindi nito inaasahan ang mga susunod nitong ginawa. Ay nay, dahil maganda ka naman, 20 pesos na lang yan para sa'yo. Sitaw, pampahaba ng buhay. Sama mo na rin ng sibuyas, kamatis at magic sarap para lalong sumarap. Hindi mapigilan ni Amor na hindi matawa dahil nakapamaywang pa ang lalaki. At sa laki ng katawan nito ay maging si nanay na bumili ay natawa na rin. Matapos pagbilhan si nanay ay humarap na muli si Ethan kay Amor. Tamawa rin sa wakas. Naku Amor, hindi bagay sa'yong umiyak. Mas bagay sa'yong laging nakabungis-ngis. Habang lumalabas ang mga dimples mo at nawawala ang mata mo. Pinunasan ni Ethan ang mga pisngi ni Amor gamit ang kaniyang kamay at ngumiti. Napakaganda mo. Hindi ka dapat umiiyak. Dapat sa'yo pinapasaya. Buong araw sinamahan ni Ethan si Amor sa pagtitinda. At tila walang kapagod-pagod itong nagsisanayaw na siyang ikinaaaliw ng mga mamimili para mabilis na maubos ang mga gulay. Walang ibang ginawa si Amor kundi umupo at panoorin ng lalaki. Laking pasasalamat niya na dumating ito dahil kung hindi ay baka wala siyang kita ngayong araw kahit piso. Matapos ang araw na iyon, ay araw-araw nang sinasamahan ni Ethan si Amor sa pagtitinda ng gulay. Marami siyang staff sa restaurant niya kaya hindi naman kawalan ng presensya niya roon. Hindi na rin maipaliwanag ni Ethan kung bakit gustong-gusto niya ang ginagawa niya, kung bakit masaya siyang makita ang mga ngiti ni Amor, at kung bakit parang may kulang kung hindi niya makikita ang babae sa isang araw. Alam niya sa sarili niyang nagugustuhan na niya ang babae at unti-unti na siyang nahuhulog dito. Ngunit ayaw niyang magpadalos-dalos ng desisyon at nais din niyang malaman kung ano ang nararamdaman ni Amor para sa kanya.
dahil hindi naman siya manhid para hindi maramdaman ang kakaibang trato nito sa kanya. Ngunit alam ni Ethan na kung hindi niya susubukan ay hindi niya malalaman. Alam niyang marami ang tututol at hindi sasang-ayon dahil sa laki ng agwat ng kanilang edad. Kaya't nasa harap ngayon ng bahay nila Amor si Ethan. Bitbit ang mga bagong pitas na pulang rosas upang umakyat ng ligaw. Nagulat si Amor na makita ang lalaki sa harap ng bahay kaya dali-dali itong nag-ayos habang mabilis ang kabog ng dibdib. Hindi niya maipaliwanag ang saya na nararamdaman ngunit ayaw niyang pangunahan ang mga mangyayari. Paglabas ni Amor ng kwarto ay naroon na ang ina na si Berta sa harap ni Ethan. Nanunuri ang mga mata nito, mula ulo hanggang paa gaya ng ginagawa nito sa kaniyang mga manliligaw. Dali-daling lumapit si Amor sa ina. "Ma, si Ethan." "Ethan, si Mama." Kinakabahang pakilala ni Amor sa lalaki ngunit napangiti siya nang makita ang mga bulaklak na dala nito. Magandang araw po, ma'am. Narito po ako para umakyat ng ligaw sa anak ninyong si Amor. Lakas loob na sambit ni Ethan na nagpakunot ng noo ni Berta. Aakyat ng ligaw? "Sa anak ko?" Tila di makapaniwalang tugon ni Berta. "Ma, pumasok na muna tayo sa loob." Tila nagmamakaawa ang boses ni Amor sa panimulang asta ng ina. At nakahinga naman siya ng maluwag nang pumasok ito sa loob. Ngumiti na lamang si Amor sa lalaki. Nginitian din siya nito pabalik tanda na handa nitong harapin ng ina. Saan naman kayo nagkakilala ng anak ko? "Sa sementeryo po." "Oo ma, sa pagdalaw ko kay Papa." Sino naman ang dinadalaw mo sa sementeryo? Dagdag pa na tanong ni Berta. Ilang segundo ang lumipas bago sumagot si Ethan. Ang yumaong asawa ko po. Oh, dito ka na pala? Ilang taon ka na nga ulit? Sa pagkakataong iyon, ay matalim na tinignan ni Berta si Amor at tanda iyon ang pagkakadisgusto sa lalaki. 40 po. Napabalik ng tingin si Berta kay Ethan at napataas ng kilay. Abay, wag ka nang mangopo sa akin kung 5 taon lang naman palang tanda mo sa akin. At maniligaw ka sa anak ko. 23 pa lang si Amor, baka hindi mo alam. Abay, para mo na itong pamangkin ah. Hindi ka ba nahihiya? "Ma naman." Ma'am, seryoso po ko sa anak nyo. At kaya po ako naririto para humingi ng perbiso. Nasa tamang edad na po si Amor kaya depende sa kanyang desisyon kung papayagan niya ako manligaw. Ibig sabihin nun ay binabaliwala mo ang kredibilidad ko bilang ina ni Amor, ganun ba? Galit na tanong ni Berta. Hindi po ma'am. Ang akin po ay nasa wastong edad na po si Amor para magdesisyon para sa sarili niya. Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ethan. Hanggat na sa mamamahay ko ang anak ko, ako ang magdedesisyon ng para sa ikabubuti niya. Kaya lumayas ka na habang mabait pa ako sa'yo. Dahil kapag napuno ako, ay baka hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Isa pa, may manliligaw ang anak ko. Bata, gwapo at mayaman. Anak ng gobernador at marunong magdala ng regalo kung aakyat man ng ligaw. "Ma, please." Tigilan mo ko, Amor ah. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan? Abay, papasangtsuhin mo na to ah. "Ma, mahal ko si Ethan. Kahit ngayon lang." Hindi na natapos ni Amor ang sasabihin nang lumapat muli ang balad ng ina sa kaniyang pisngi. Ma, umasok ko na sa kwarto mo. At huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Wala nang nagawa si Amor kundi lumakad papasok sa kaniyang kwarto. Bago siya pumasok, ay tiningnan muna siya ng lalaki na nakatingin din sa kaniya at binigyan niya ito ng makabuluhang tingin, tila humihingi ng paumanhin. At ikaw umalis ka na. Ayoko nang makikita pa kitang muli sa pamamahay ko. Alis! Wala na ring nagawa si Ethan dahil tinulak-tulak na siya ni Berta palabas ng kanilang bahay. Nang makaalis si Ethan ay kinumpronta ni Berta ang anak na si Amor. Anong kagagahan nito, Amor? Napakalaking kahihiyan nito. Kung makakatuluyan mong lalaking yun na napakalaki ng agwat ng edad sa'yo? Nag-iisip ka ba? Hindi kita pinag-aral para ligawan lamang ng lalaking halos kaedad ko na? Buliw ng ina sa anak na nasa sulok na ng higaan. Nakatalongko at humahagulgol. "Mahal ko si Ethan, ma. Siya lang ang nakakaintindi sa akin sa mga panahon na wala akong malapitan." Siya lang! Akin ang cellphone mo. Simula ngayon ay hindi mo nakikitain o kakausapin ng lalaking yun, Amor. Naintindihan mo ba? Matapos kunin ni Berta ang telepono ng anak, ay ikinandado niya ito para hindi ito makalakas.
Sinubukang pigilan ni Amor ang ina ngunit huli na ang lahat. Diyan ka para magtanda ka. Hindi ka marunong makinig. Maiintindihan mo rin ang gusto kong mangyari, Amor. Para rin sa'yo to. Sigaw ng ina sa kabilang pinto. Hindi to para sa akin, ma. Para sa'yo to. Natahimik ang ina ng ilang segundo bago umimik. Sa loob ng 2 linggo, ay maaaring mamanhi ka ng mga magulang ni Henry. At gusto kong makisama ka. Kalmado ngunit mariin na sagot ng ina na ikinawalang pag-asa na ni Amor. Hanggang sa marinig na niya ang yabag ng ina paalis at tila nanlambot ang babae at napaupo na lamang sa sahig. 2 linggo ang lumipas ay bantay sarado ni Berta ang anak na si Amor. Dinadalhan lamang niya ito ng pagkain sa silid sa tuwing oras na ng pagkain. Samantalang si Ethan ay hindi na malaman kung paano kukontakin si Amor dahil hindi ito sumasagot sa mga tawag o text niya. Ngayong gabi ang bisita ng mga magulang ni Henry. Nagpadala ng mamahaling damit si Henry na isusuot mo mamaya. Sambit ni Berta habang nilalapag ang almusal na niluto sa harap ni Amor na tulala. Ito ng pagkakataon natin para makaalis sa putik na ito, Amor. Kaya wag nang matigas ang ulo mo at sumunod ka na lang sa akin. Nang makaalis ang ina, tuluyan nang nawala ng pag-asa si Amor. Ilang oras siyang umiyak sa loob ng silid. Nagbukas lamang ang kwartong muling 3 oras bago ang pamamanhikan. Pumasok ang ina kasama ang 2 babae. Silang mag-aayos sa'yo, Amor. Si Clara at Juana. Hindi pinansin ni Amor ang 2 babae. Bagkus ay tinawag niya ang ina. Ma, pwede ba akong makalanghap muna ng sariwang hangin sa bakuran? Alam mo namang lagi kong ginagawa yun kapag malaking kaganapan dito sa bahay. O kaya naman ay may sa paaralan, di ba? Tinitigan siya ng ina ng ilang segundo. Hindi. Baka tumakas ka lang. Puno ng otoridad ang boses ng ina. Ma, please, kahit ngayon lang, pagbigyan mo naman ako sa simpleng hiling na yun. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ma, gugustuhin mo bang magpatali sa lalaking hindi mo mahal? Oo, Amor. Oo! Nagulat si Amor sa naging sagot ng ina. Dahil saksi siya sa pagmamahalan ng ama at ng kaniyang ina mula sa pagkabata pa lamang. Kahit hindi sila mayaman ay masaya sila. Yun ang pagkakamali ko. Nagpakasal ako sa tatay mo dahil sa pagmamahal na yan. Kaya ayaw kong mangyari rin yan sa'yo. At magsisi ka. Hindi makapaniwala si Amor sa narinig. Nagsisisi kang pinakasalan mo si Papa? Hindi na mapigilan ni Amor na hindi mapaluha. Dahil tila nagpanggap lang ang ina na mga panahong akala niya ay perpekto na ang kanilang pamilya. Hindi na sinagot pa ni Berta ang tanong ng kaniyang anak. Mag-ayos ka na. Dapat ay hindi madismaya sa iyong mga Suarez mamaya, Amor. Hindi na maintindihan ni Amor kung ano ang dapat niyang maramdaman. Lungkot, galit, panghihinayang at pangungulila sa ama ang nagiging kakampi niya sa tuwing may maliit na pagtatalo sila ng ina. Ngunit sa pagkakataong iyon ay gusto niyang makita ang ama, hindi para magsumbong kundi para yakapin ito ng mahigpit. Hindi maayusan si Amor ng maganda ni Juana at Clara dahil kanina pa ito lumuluha. Nagmamantsa lamang ang kolorete sa mukha nito na tila nagmumukhang dumi, kabaliktaran ng gamit nito. Amor, umayos ka naman! 1 oras na lang nariyan ng mga Suarez. Sigaw ng ina na balisa sa inaakto ng anak. Ngunit tila walang naririnig si Amor hanggang sa may naisip siya. Clara? Nagulat ang 2 makeup artist nang biglang magsalita ang babae dahil kanina pa ito walang imik habang pinupunasan nila ang mga luha na tila hindi na uubos. May telepono ka ba? Oo, Amor. Isang ngiti ang umalpas sa munting labi ni Amor. Nang sumapit ang gabi ay binasag ang katahimikan ng tunog ng mga mamahaling sasakyan na paparating. Magandang gabi po, Sir Berta. Boses iyon ng tila lalaking nasa edad na. Magandang gabi, tita. Para sa inyo po. Sabay abot ng mamahaling halaman at mga prutas kay Berta. Ay, hindi na po kayo dapat nag-abala pa, Gov. Nako, wag mo na akong tawagin, Gov. Dapat ay sanayin mo ng sarili mong kumpare ng itawag sa akin. Tumawa ng mahinhin ang ginang. Tita, si Amor po. Tanong ni Henry kay Berta na tila natauhan sa tunay na sadya ng mga ito. Ay oo naku, Amor!
Nandito na si Governor at Henry! Tawag ni Berta sa anak ngunit sa loob-loob nito ay kinakabahan dahil baka hindi lumabas ang dalaga. Ngunit nagkamali si Berta at malaking ngiti ang sumilay sa labi nang makita ang anak na lumabas sa kwarto nito. Suot ang damit na binili ni Henry, kaunting makeup sa mukha na lalong nagpatingkad sa kaniyang perpektong mukha at ang hindi maipaliwanag ng ngiti na meron ito. Nagtataka man si Berta kung bakit bigla tila nag-iba ang ihip ng hangin ay ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon dahil baka napaisip-isip din ng dalaga na ito ang tamang desisyon. At masaya siya sa naging desisyon na ito. Tama, ganyan nga Amor. Hindi ka na magkakamali sa naging desisyon mo. Bulong ni Berta nang dumaan si Amor sa kaniya. Samantalang ang mag-amang Suarez ay napatayo sa ganda ni Amor. Napakagandang dalaga naman. Tila naiintindihan ko na ngayon kung bakit gusto kang makasama habang buhay ng aking anak Amor. Puri ni Governor Suarez. Si Henry naman ay nilapitan ng dalaga at manghang-mangha sa ganda nito. Hanggang makaupo at inalalayan niya ito. Sabi ko naman sa iyo, Dad, Amor is the prettiest of all. Puri naman ni Henry at nakatitig din kay Amor. Si Amor naman ay magiliw na ngumiti sa mag-ama. Tila nahihiwagahan din si Henry sa inaakto ng dalaga dahil ang huli nilang pagkikita ay hindi naging maganda. Sa buong gabi na naroon ang mag-amang Suarez ay hindi na gumawa ng kahit na anong ikakagalit ng ina si Amor bagkus ay pinakitunguhan niya ito ng maigi. Hanggang sa pauwi na ang mga ito ay ihahatid na niya palabas ng bahay nang nakangiti. Ngunit biglang naglaho ito nang makitang nakaset up ang kanilang bakuran. At nang lumuhod sa harap niya si Henry ay tila gusto na niyang tumakbo at magtago. I know. This may not the right time but I'll make it a perfect one for you. Ayoko nang patagalin pa ito, Amor. I'm afraid someone will steal a beautiful girl like you. You're mine alone. Nanlalambot na si Amor sa naririnig at nang mapatingin sa ina ay napakalaki ng ngiti nito sa labi na halatang alam na ang mangyayari iyon. Henry, hindi na natuloy ni Amor ang sasabihin ng, Amor, will you marry me? Matapos itanong iyon ng lalaki ay umalpas ang isang butil ng luha sa mata ng dalaga. Tila nakulong siya sa isang sitwasyon at hindi niya alam kung paano makakaalis. Henry, please. Ngumiti si Henry sa dalaga. Isang ngiti na tila kinukumbinsi kay Amor. Isang minuto na halos ang lumipas at nakatayo pa rin si Amor habang nakaluhod si Henry sa harap niya. Umaagaw na ng atensyon ng kanilang mga kapitbahay at gumagawa na rin ng ingay habang nakatingin si Governor Suarez at ang kaniyang ina na si Berta at naghihintay ng kaniyang isasagot. Ngunit nang magawing muli ang mga mata ni Amor sa ina ay todo hikayat ito na umuo at tila nagbabanta ang mga mata nito. Naiintindihan niya ang ina kung saan ito nanggagaling, kung bakit gustong-gusto nitong maging mayaman at makaalis sa putik na kinasasadlakan nila. Yes. Nangangatog ang tuhod ni Maria habang sinasambit ang salitang yun. Gustong-gusto niyang bawiin at tumakbo, palayo ngunit kung gagawin ni ayon, paano ang kaniyang ina? Talaga? Nalaki ang mga mata ni Henry sa narinig kahit hindi malakas ang boses ni Amor ay dinig na dinig niya iyon. Naghiyawan ang mga nanonood lalong-lalo na si Governor Suarez at ang ina na si Berta ay naglulundag-lundag pa sa galak. Niyakap ni Henry si Amor ng mahigpit, ilang segundo bago kumala sa yakap na iyon ay isinuot na niya ang singsing sa dalaga. Ngunit ang mga mata ni Amor ay nakafocus sa isang lalaki sa di kalayuan habang lumuluha. Si Ethan. Ngumiti ito ng malapit sa kanya bago tumalikod at sumakay sa sasakyan. Gusto niya itong tawagin at habulin, ngunit tila nakapako na ang kaniyang mga paa. Ngayong gabi sana ay itatanan siya nito. Nakakuha si Amor ng oportunidad na tawagan ng lalaki bago dumating ang mga Suarez at plano nilang tumakas pagsapit ng gabi. Dahil alam niyang hindi na siya paghihigpitan ng ina dahil sa maayos niyang pagtrato sa mga Suarez. Ngunit hindi naman inaasahan ni Amor na magpo-propose na rin pala si Henry ngayong gabi. At nasaksihan pa nito ang lahat ng nangyari. Nadudurog si Amor nang unti-unting maglaho ang sasakyan nito. Simbolo na ipinapaubaya na siya nito kay Henry. Ngunit umaasa pa rin si Amor na sana'y bumalik si Ethan at hilahin siya paalis sa nakakasakal na lugar na kinaroroonan niya.
Ngunit hindi iyon nangyari. Walang Ethan na bumalik. Masaya ang lahat sa pagulantang ng sorpresa ng mga Suarez, habang si Amor ay lumuluha dahil tila pinatay ang kaniyang puso at nawalan siya ng karapatang piliin ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Isang buwan ang preparasyon at ikakasal na si Amor kay Henry. Naging usap-usapan iyon hindi lamang sa buong bayan kundi naging sa lungsod, lalo na nang ipakilala si Amor ng gobernador sa mga tao. Mas lalong lumiit ang pagkakataon ni Amor na makaalis sa kadenang nakakabit sa kanya at mas lalong lumiit ang mundong ginagalawan niya dahil sa mga matang nakamasid sa kanya. Hindi na siya ikinukulong ni Berta dahil ilang linggo na ring walang paramdam si Amor. Ang huling balita niya sa lalaki ay ng ibang bansa na ito nang sinubukan niya itong puntahan sa restaurant. At iyon ang sinabi ng nakausap niyang staff. Pinagbantaan din siya ni Henry na kung iuurong niya ang kasal ay pupuntiryahin nito ang negosyo ni Ethan at pababagsakin ito, na alam niyang ilang taong pinagsumikapan ng lalaki. "Ma'am, ready na po?" Sambit ng assistant ni Henry na si Margaret. Sa harap niya ang isang malaking pinto ng simbahan na nakasarado. Pumikit ng mariin si Amor nang unti-unting bumukas ang pintong iyon. Kasabay ng kaniyang mabibigat na hakbang ay ang pagtulo ng kaniyang luha. Iba't ibang ilaw mula sa mga kamera ng media at palakpakan ng mga tao ang naririnig. Sa unahan ay naroon ang kaniyang ina na may malawak na ngiti. Si Governor Suarez ay tinatapik-tapik pa ang balikat ng anak na si Henry. Tila makatotohanan ng pag-iyak nito ngunit alam ni Amor na dahil lamang iyon sa dami ng mga kamerang nakatutok sa kanilang kasal. At tila ginawang oportunidad iyon ng mag-amang Suarez upang makuha ang atensyon ng mga mamamayan. Nagsimula na ang seremonya at gusto na lamang matapos ni Amor ang lahat ngunit nang tanungin ng pari ang mga nanonood, "May tumututol ba sa pag-iisang dibdib ni na Amor at Henry?" Isang katahimikan ang namuo. Tuluyan nang nawala ng pag-asa si Amor hanggang, "Itigil ang kasal!" Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikang iyon. "Sino ka? At bakit ka tumututol sa pag-iisang dibdib ni na Henry at Amor?" Tanong ng pare kay Ethan na ngayon ay pinipigilan ng mga tauhan ng mga Suarez na makalapit kay Amor. "Dahil ako ang totoong mahal ng babaeng kakasal mo, father. At alam ko napipilitan lamang siya dahil makapangyarihan na mayroon ng mga Suarez." "Hindi totoo yan, father. Si Henry ang totoong mahal ng anak ko at hindi ang matandang hampas lupa na yan." Singit ni Berta na nagngingit-ngit na sa galit sa biglang pagsulpot ng lalaki. Sa pagkakataong iyon ay hinarap ng pare si Amor at tinignan na sa mata. "Totoo ba ang sinasabi ng lalaking ito, Amor?" Malumanay na tanong ng pare kay Amor. Natahimik si Amor. Alam niya ang isasagot niya rito ngunit nang hawakan siya ni Henry sa kamay ay nagbabanta iyon. Napansin naman niyo ng pare kaya't binago niya ang tanong. "Hindi ako magkakasal ng may pilitang naganap. Kaya't Amor, kung tunay mong iniibig ang lalaking iyon ay lapitan mo ito. At kung hindi ka naman sumasang-ayon sa mga sinasabi ng estrangherong lalaking iyon ay manatili ka rito at itutuloy natin ang misa." Ilang segundo muli ang lumipas, ngunit hindi pa rin umiimik si Amor. Nakatingin lang ito sa pari, hanggang tumulo muli ang luha ng kaniyang mga mata nang muling magsalita si Ethan. "Narito ako hindi para manggulo, Amor. Gusto ko lang kayong batiin." Baka sa boses ng lalaki ang sakit na nararamdaman. Tumalikod na si Ethan. Bit-bit ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao. Isang hakbang bago tuluyang nakalabas ng simbahan. "Ethan!" Hinabol ni Amor ang lalaki habang inaalis ang belo sa ulo. "Amor!" Isang mahigpit na yakap ang iginawad nila sa isa't isa sa pangungulila. "Ialis mo ako dito, Ethan. Sasama ko sa'yo." Humihikbing sambit ni Amor sa lalaki, ngumiti si Ethan at pinunasan ng pisngi ni Amor. "Kapit ka lang ng mahigpit sa akin, ha?" Hinawakan ng mahigpit ni Ethan ang kamay ni Amor at tumakbo sila palabas ng simbahan ng magkahawak kamay. Wala nang nagawa ang mag-amang Suarez dahil maraming media sa loob at mas malaking iskandalo pa kung gagawa sila ng eksena. Nagawa pang tawagin ni Berta ang anak ngunit sa pagkakataong iyon ay puso naman ni Amor ang kaniyang susundin. Dinala ni Ethan si Amor sa kaniyang probinsya, malayo sa gulo. Sinubukan nilang magsimula ulit at kalimutan ang mga hindi magagandang pangyayari. Nagtayo ng maliit na kainan si Ethan at si Amor naman ay masayang sinusuportahan ng lalaki. Nagpakasal si Ethan at Amor. Simple lang ito at hindi ingrande ngunit
Ang mahalaga para sa kanilang dalawa ay ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. At sila'y masaya, sumumpa, na mamahalin ang isa't isa habang buhay. Isang taon nang nakakalipas at masaya ang pamumuhay ni Amor at Ethan. Bumibisita lamang sila sa dating probinsya sa tuwing anibersaryo ng namayapang asawa ni Ethan at ng tatay ni Amor. Ang ina naman ni Amor na si Berta ay nakapag-asawa ng mayaman at nasa ibang bansa na. Hindi naman nakahingi ng tawad si Amor sa naging desisyon niya, ay alam niyang masaya na ang ina niya kung nasaan man ito ngayon. At pinapanalangin niyang manatili itong ligtas at balang araw ay muli silang magkita at magkapatawaran. Ngayon ang selebrasyon ng anibersaryo ng kanilang munting kainan sa baryo. At may sorpresa si Amor sa lalaki dahil sa loob ng isang taon nilang pagsasama ay puro pagmamahal lamang ang pinapakita nito sa kanya. At hindi siya nagsisisi sa naging desisyon niya, isang taon na rin ang nakaraan. Mahal naman, nag-abala ka pa. Tayong dalawang nagtulong para mas makilala ang kainan natin na ito. Nakangiting sambit ni Ethan sa asawa bago ipinulupot ang braso sa baywang nito. Nakangiti lamang si Amor habang excited itong pinapanood ang magiging reaksyon ni Ethan na buksan ang regalo nito. Maliit lamang iyon ngunit may nakita iyon ni Ethan ay nanlaki ang mga mata nito. Buntis ka? Magiging tatay na ako, Amor? Sunod-sunod na tanong ng lalaki habang si Amor naman ay malawak ang ngiting tumango bilang kumpirmasyon. Yes. Narinig niyo ba yun? Magiging tatay na ako! Galak na galak ang lalaking ibinalita iyon sa mga kapitbahay na naroon at sa kaniyang mga kumpare. Masaya ang lahat para sa mag-asawang Ethan at Amor dahil napakabuti ng dalawang ito kaya't nararapat lamang na biyayaan sila ng amang may kapal. Niyakap ng mahigpit ni Ethan ang asawa bago buhatin ito at inikot-ikot. Napaluhan na rin ang lalaki sa sayang nararamdaman. Ako ang pinakamasayang lalaki ngayon. Salamat, mahal kong Amor. Aalagaan ko kayo mabuti ng magiging anak natin. Mahal na mahal kita. Mahal kita, Ethan. Hindi ako nagkamaling ikaw ang pinili at pinakasalan ko. At namuhay ng payapa, masaya ang mag-asawang Ethan at Amor sa tahimik na nayon sa probinsya. Sila ang patunay na hindi hadlang ang agwat ng edad sa dalawang taong tunay na nagmamahalan at kayang ipaglaban ang nararamdaman.